Maging si Air Force General Ray Powell nga ay nagulat sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Kahit kasi ang US satellite hindi na-monitor ang pagpasok ng PCG at Philippine Navy warship. Posible raw na nagpatay to ng tracking radar kaya nakapasok muli sa Sabina Shoal. Tapos naaktuhan pang Chinese Maritime Militia lang ang nandoon. Walang laban kung Chinese Maritime Militia lang. Magtatakbuhan talaga yan pag Philippine Navy warship ang kaharap. Pero yung nakakainis kasi dito, yung tayo yung hinaharang. Yung Pilipinas po ang hinaharang sa mismo nating teritoryo. Na parang tayo yung nakikiagaw ng teritoryo. Na sa halip, dapat sila yung hindi makapasok sa ating teritoryo nang walang authorization galing sa Pilipinas. Baliktad kabaliktaran no? Ang palaging sinasabi ng China, ang statement ng China sa public, tayo yung illegal na pumapasok. Paano tayo naging illegal kung pag-aari natin yan? Tayo yung may legal na karapatan sa lugar, di ba? Doon yung nakakabwisit lang. Anyway, puntahan natin to. Ito mula sa One News. Pag-aari pala to ng Philippine Star ba? Kung hindi nagkakamali, ayan mga utol. Teka lang, tanggalin natin to. Kasi, nakalagay Philippines sends Armed Forces of the Philippines PCG vessels to Skoda Shoal, okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matapos sarangin ng China ang barko ng Pilipinas na ipapalit doon sa umalis na Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal, mga utol, ay hindi naman naging matagumpay ang kanilang mga plano nitong China dahil pinilit pa rin ng Pilipinas na ipaglaban ang ating teritoryo. Eto mga utol, takbuhan, Chinese Maritime Militia, natakot. Barko ng PCG nakapasok na ng Sabina Shoal, PH Navy escort. Okay? So may kasamang Philippine Navy ang ating Philippine Coast Guard na pumasok sa ating teritoryo sa Sabina Shoal. Ito'y mula kay Malvs Castle. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video, mamaya titingnan natin yung isang article tungkol dito. Game na. Sa wakas, matapos sarangin ng China Coast Guard ang PCG, nakabalik na raw ang Philippine Coast Guard sa Sabina Nice Shoal at one. may kasama pa tong Philippine Navy warship. Kumpirmado na yan. Sa monitoring rin ni US Retired General Ray Powell, nagkagulatan pa sa Sabina Shoal. Lahat kasi ng Chinese Maritime Militia nagpulasan at hindi magkandaugagang umalis. Sa balita rin ng ANC News, kumpirmadong pinagsamang puwersa ng Philippine Coast Guard at military warship ang nasa Sabina Shoal ngayong umaga. Nakaangkla na raw sa Sabina Shoal ang mga barko at na-surprise na lang ang China dito. Hindi naman talaga uubra yung gusto o yung ginigiit ng China, mga utol na kasi itong Sabina Shoal more or less nasa kung hindi nagkakamali parang 71 nautical miles lamang ang layo mula sa pangpang ng Palawan. Ibig sabihin talaga napakalapit ito sa atin. Hindi naman ito basta inaangkin ng Pilipinas. Ito po talaga ay kasama sa itinakda ng international law na bahagi ng ating soberanya o sovereign rights tayo dito sa mga shoal na ito, sa mga reef na ito. Hindi po natin inaangkin. Ipinaglalaban po natin dito yung ganang atin talaga. Ang nang-aangkin po ay China. Maling-mali po yung sinasabi nila na ang mga katubigang ito sa Spratly Island ay kanila. Okay? So, hindi na dapat yan yung usapin. Ang usapin na lamang, kagandahan sa atin, inilalaban natin sa mga dayuhang mananakop o mang-aagaw. Diba mga utol? Mamaya titingnan natin yung report tungkol dito. Mas maganda nga yung nahuhula sila kung saan. Kasi pag alam na kung nasaan, doon sila pupunta yung parang magnet siya, So, that is our approach na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. Maging si Air Force General Ray Powell nga ay nagulat sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Kahit kasi ang US satellite hindi na-monitor ang pagpasok ng PCG at Philippine Navy warship. Posible raw na nagpatay to ng tracking radar kaya nakapasok muli sa Sabina Shoal. Tapos naaktuhan pang Chinese Maritime Militia lang ang nandoon.
Walang laban kung Chinese Maritime Militia lang. Magtatakbuhan talaga yan pag Philippine Navy warship ang kaharap. Pero yung nakakainis kasi dito, yung tayo yung hinaharang. Yung Pilipinas po ang hinaharang sa mismo nating teritoryo. Na parang tayo yung nakikiagaw ng teritoryo. Na sa halip, dapat sila yung hindi makapasok sa ating teritoryo nang walang authorization galing sa Pilipinas. Baliktad kabaliktaran no? Ang palaging sinasabi ng China, ang statement ng China sa public, tayo yung illegal na pumapasok. Paano tayo naging illegal kung pag-aari natin yan? Tayo yung may legal na karapatan sa lugar, di ba? Doon yung nakakabwisit lang. Anyway, puntahan natin to. Ito mula sa One News. Pag-aari pala to ng Philippine Star ba? Kung hindi nagkakamali, ayan mga utol Teka lang, tanggalin natin to. Kasi, ayan nakalagay Philippine sends Armed Forces of the Philippines PCG vessels to Skoda Shoal. Okay? I can't say whether the ships are anchored or sailing. Like I said before, we're making adjustments now. National Maritime Council spokesman Alexander Lopez said. Okay? So, basahin lang natin ng konti. Days after withdrawing its lone patrol from Skoda Shoal, the Philippines will reassert its claim over the area by deploying both Coast Guard and naval vessel to the shoal. So malinaw na malinaw Okay? May Philippine Navy na nakadeploy dyan sa Skoda Shoal. Okay mga utol? The National Maritime Council revealed the development on Sunday, September 22, but declined to share details such as the number of or types of ships involved. Okay, hindi na nilabas kung ilan ang ilan o anong klaseng mga barkong pandigma ang ibinato o dineploy ng National Maritime Council, mga utol. Okay? Actually, it's not only the Philippine Coast Guard. We have also the presence of Armed Forces of the Philippines, so it's a combination of assets. NMC spokesman Alexander Lopez. Okay? So malinaw na malinaw mga utol, hindi lang basta Philippine Coast Guard ang nakatalaga sa Skoda Shoal, bagkos kasama nito ang Philippine Navy. Malinaw yan. Pa-comment ang inyong opinion. Palagay ko tama naman. Mas tama na gano'n nang hindi dinadarag-darag lamang nitong China ang Philippine Coast Guard Philippine Coast Guard natin. Tama. Tuloy na muna natin. Pero kung Chinese Coast Guard ka yan, for sure papalag ang mga yan. Matalino raw ang ginawang strategiya ng Armed Forces of the Philippines. Tama. Sagot natin ito, problema natin ito. Hindi kinakailangan na iasa natin sa mga kaibigan natin itong problema na ito. Mas maganda na ipinapakita natin na lumalaban tayo. Labanan na ito ng mga strategiya, labanan ito ng operasyon. So, hayaan lang natin muna na gawin ng Coast Guard natin yung dapat nilang gawin para lalong lumakas yung kanilang pwersa. Tama. Wala pa rin ng US na tumulong sa pagpunta ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Nangangahulugan raw na kaya pa ng ating bansang lumaban at matigasan sa China. Ang problema lang dito, teritoryo natin yan, tayo pa ang nagpupumilit pumasok dyan. Hindi porke Yun na nga may yung ganitong Teka lang. problema. Yun na nga yung sinasabi ko, di ba? Mga utol. Teritoryo natin, tayo pa yung tinataboy. Tayo pa yung parang illegal. Anyway, sa usapin naman natin yung alliance natin with US, totoo naman harapin natin yung problema natin na pakita natin na kaya natin. Ang importante dyan, may backup tayo. Kumbaga, kapag hindi na natin kaya ang gagawin ng China o kung sakali mang inatake na tayo yung mga barko natin doon, inatake ng China, which is parang palagay ko naiilang talaga o baka hindi kayang gawin ng China dahil alam naman kasi nila na kapag inatake nila ng China ang mga barko ng Pilipinas, gera na. Para na sila nagdeklara ng gera nun with the US dahil alam naman nila na ilang beses nang sinabi o tinura ng US na kapag ginalaw nyo o may pag-atake kayong ginawa sa kahit anong asset ng Pilipinas, nangangahulugan na yun ng gera na pwedeng mag-retaliate. Magkakaroon ang dahilan ang United States of America para atakihin ang China, which is yun po, palagay ko, ang iniiwasan ng China. Pero hanggat maaari, syempre,
wag sumiklab ang gera. Tuloy na muna natin. Ano masasabi nyo doon? ay dudulong kaagad tayo. No? Tama. So, meron tayong tinatawag na sense of pride or dignity as a nation na kung kaya naman natin, tayo muna. Tama. Kumuha ng magandang timing ang Philippine Coast Guard para makapasok sa Sabine na show. Nagkataon lang talaga na walang Chinese Coast Guard kaya madaling nakapasok ang PCG. Yes, if you notice, the decrease is more on the features that are in the northern part of the Calayan Island Group, which is the area more affected by the weather disturbance. So we could attribute this to the weather. Ngayon humanda tayo sa ganti ng China. Ano sa tingin nyo ang gagawin nila sa ating mga barko doon ngayon? Babangga-banggain kaya ulit? Ikomento sa baba ang iyong salubin. Okay, komento. Ako, ang komento ko, palagay ko, isa-swarm na naman nila eh. Magpapadala sila ng ubod namin ng barko. Pero ang problema dito, pag nagka-standoff eh, ano kaya ang mangyayari? Pag nagkabarilan kung sakali, ano ang mangyayari? Ito ba ay magre-resulta na ng digmaan? Ano sa palagay nyo, mga utol? Paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Mabs Castle. Maraming salamat sa inyo, mga utol ha. Huwag nyo kakalimutan mag-comment at paki-follow kami dito sa Facebook. Alamin natin, PH. Maraming salamat. Muli ako, Stargate Achilles, in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walasawan nyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.